Maraming malalaking ilog sa mundo tulad ng Amazon, Ganges at Mississippi. Pero kung bibilangin natin ang lahat ng daloy ng tubig mula sa maliliit na sapa hanggang sa malalaking ilog, ay aabot ito ng halos 3 milyon sa buong mundo. Naisip mo na ba kung ano ang nangyayari kapag nagtatagpo ang dalawang ilog? O ang mga kakaibang bagay sa ilog tulad ng makukulay na tubig o malalaking butas? Isuot ng life vest mo dahil sasabak tayo sa kakaibang mundo ng mga ilog. Una ay pag-usapan natin ang masamang panahon sa desyerto. Ngayon, ang mga special effects sa pelikula ay mukhang totoong-totoo. Halimbawa, may eksena ng ilog ng buhangin na parang hindi gawa-gawa. Pero ang nakakagulat, totoo pala ito. Noong Nobyembre 2015, sa desyerto ng Rab al Khali, nagulat ang mga tao nang makita ang mabilis na agos na parang buhangin. Pero nang hawakan nila ito, ay natuklasan nilang yelo pala ito. Oo, yelo sa desyerto. Ang Rab al Khali, ang pinakamalaking tuloy-tuloy na desyerto ng buhangin sa mundo, kaya parang imposible. Pero nangyayari ito dahil minsan ay umuulan sa desyerto. Isang malakas na bagyo ang nagdala ng yelo na kasing laki ng bula ng golf. Ang yelo ay nabubuo sa malalakas na bagyo. Ang mainit na hangin ay nagtutulak ng tubig pataas sa malamig na bahagi ng ulap, kaya nagiging yelo ito. Dahil sa mainit na hangin ng desyerto, mas pinalakas nito ang proseso ng pagbuo ng yelo. Ang mga yelong ito ay bumagsak sa desyerto at parang ilog ng buhangin dahil natutunaw ang yelo at umahalo sa buhangin. At narito rin ang mga misteryosong butas sa ilog. Ang mga ilog ay kadalasang ginagamit para sa kasiyahan tulad ng paglangoy at kayaking. Pero isipin mong magkakaya ka at biglang may malaki kang butas na madaanan. Sa Colombia, may ilog na tinatawag na Los Gachas na may maraming butas. Ang mga butas nito ay mukhang gawa ng tao, pero natural pala. Ang ilog ay mababaw at madulas ang ilalim. Ang ilang butas ay mababaw lang, pero ang iba ay lagpas na 6 na talampakan ng lalim. Kasya ang buong pamilya. Ang ilog ay may pulang kulay dahil sa kemikal sa bato, pero hindi ito mapanganib. Ang mga butas ay tinatawag na plunge pools at nabubuo ito kapag ang tubig mula sa talon ay tumama sa bato at unti-unting inukit ang ilog. Ang lugar ng Los Gachas, may iba pang talon tulad ng Cascadas del Caballo. Ang mga talon na ito ang lumikha ng mga kakaibang butas sa ilog. Ngayon, wala na ang orihinal na talon, pero naiwan ang mga likas na hatab na ito sa ilog. At narito rin ang sobrang alat. Kapag naghahanap ka ng ilog o lawa, malamang hahanapin mo ito sa lupa, di ba? Pero may mga nakatagong ilog sa hindi inaasahang lugar. Ito ay sa ilalim ng dagat. Ito ay nangyayari dahil sa ilang geological na proseso. Sa ilang bahagi ng sahig ng karagatan, makakahanap ka ng makakapal na deposito ng asin na parang puting sapa. Kapag ang tubig dagat ay sumisipsip sa asin na ito, ay nagiging mainit at nagiging concentrated brine. Ang brine na ito ay mas mabigat kaysa sa karaniwang tubig dagat, kaya ito ay bumababa sa mga hukay sa sahig ng dagat, na bumubuo ng malalaking ultra-alat na lawa o ilog sa ilalim ng tubig. Ang sobrang bigat ng brine ay pumipigil dito na humalo sa tubig dagat sa itaas at nagiging kulang ito sa oxygen. Kapag ang isda ay napunta sa brine pool, sinusubukan nilang huminga. Pero dahil walang oxygen ay agad silang nasasakal. Kasabay nito, nagkakaroon sila ng toxic shock dahil sa sobrang alat. Kung hindi sila makakaahon agad sa tubig dagat na may oxygen, ang brine pool ang magiging kanilang huling hantungan. Natuklasan ng mga siyentipiko sa mga remote-controlled underwater expeditions na ang mga brine pool ay puno ng labi ng isda, alimango, at iba pang nilalang na napalapit dito. Ang mas kakaiba pa, ang mga walang buhay na organismo ay nananatiling buo sa loob ng maraming taon dahil walang oxygen na nagdadala ng proseso ng pagkakabulok. Ang bawat brine pool ay parang may sariling sementeryo ng isda. At narito rin ang lumalangoy sa bahaghari. Naalala mo ba ang mga makukulay na commercial ng Skittles na nagsasabing taste the rainbow? Kalimutan mo na ang pagtikim dahil sa Rainbow River ng Colombia. Sa Sierra de la Macarena National Park, pwede kang lumangoy sa isang bahaghari. Hindi ito isang pool na puno ng natunaw na Skittles, kundi isang tunay na ilog. Ang kakaibang ilog na ito, kilala bilang Caño Cristales, ay may haba na 62 miles at may mga talon, sapa at batis. Tuwing Hunyo hanggang Nobyembre, ang ilog ay nagiging makulay na parang isang buhay na painting. Ang tubig ay nagkakaroon ng mga kulay na purple, pink, dilaw at berde. Ang nagpapakulay sa ilog ay isang bihirang halamang tubig na tinatawag na Macarenia clavigera. Ang paglago at kulay nito ay nakadepende sa tamang balanse ng ulan, temperatura at sikat ng araw. Kaya't bawat taon, iba-iba ang kombinasyon ng kulay
na makikita sa ilog. Ang ilog na ito ay napapalibutan ng sinaunang bato sa ilog na tinatayang 1.7 billion years na ang tanda. Ang mga bato ay puno ng mineral tulad ng phosphorus, iron at quartz na nagbibigay ng perpektong kondisyon para sa halaman. Dahil sa kagandahan nito, marami ang naakit na bisitahin ng lugar kahit kailangan pang mag-hike para makarating. Pero para maprotektahan ang kalikasan, bawal na ngayon ang gumamit ng sunscreen, insect spray, deodorant at makeup sa lugar. Sino pa nga ba ang mangangailangan ng makeup kung ang kulay ng ilog mismo ang magbibigay ng natural na ganda? At narito rin ang mga nakalampas na pagkakataon. Noong 2021, sa isang maaraw na araw sa Baja California, maraming tao ang nag-i-enjoy sa beach nang bigla nilang mapansin ang isang bagay sa malayo, para itong napakalaking tsunami. Isang napakataas na dingding ng ulap na mabilis na umuusad papunta sa pampang. Umabot ito sa dalampasigan sa loob lamang ng 15 minutes. Pero sa halip na isang alon, napagtanto nilang ito ay isang dambuhalang fog bank, isang nakakatakot na biro mula sa kalikasan. Ang kakaibang pangyayaring ito ay tinatawag na fog tsunami at maaari itong mangyari sa mga dalampasigan saan mang bahagi ng mundo. Sa Baja California, umabot ang fog bank sa haba na 26 miles sa kahabaan ng baybayin at napakataas na natakpan nito ang araw. Bagamat ang fog mismo ay walang panganib, nagiging mapanganib ito dahil sa biglaang pagbaba ng visibility na maaaring magdulot ng aksidente para sa mga magmamaneho, piloto, bangkero at kahit na mga siklista. Ang fog tsunami ay nabubuo sa mga mainit na araw ng tag-init kapag ang mainit na hangin sa lupa ay tumataas at sumasalubong sa malamig na hangin mula sa dagat. Ang banggaan ng mga hangin ito ang bumubuo ng malalaking dingding ng fog na unti-unting gumagalaw papunta sa lupa. Tunay ngang puno ng hiwaga ang mga galaw ng kalikasan. At narito rin ang mahabang paghihintay. Malapit sa Mount Hakoda sa ilagang silangan ng Japan, matatagpuan ang Kagami Noma Lake. Isang lawa na sinasabing pinaniniwalaang lugar na tagpuan ng dalawang dragon na pinaghiwalay ngunit nagmamahalan. Tuwing taglamig nababalot ang lawa ng yelo at niebe. Ngunit tuwing tagsibol, kapag natutunaw ang yelo, nagkakaroon ng presyon mula sa ilalim ng lawa na nagdudulot ng kakaibang tanawin. Ang niebe sa gitna ng lawa ay natutunaw, kaya nagmumukhang isang higanting mata ang lawa. May bilog na tubig sa gitna bilang pupil. Ang kakaibang tanawin na ito ay tumatagal lamang ng 1 linggo bago tuluyang matunaw ang yelo.